Samantala, patuloy naman ang paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng inaasang pananalasa ng Bagyong Yolanda. Nasa NDRRMC po ang aming kasamang si Waywaya Makalma para bigyan tayo ng update kaugnay po ng bagyo. Aya, magandang hapon sa iyo. Nagsasagawa ng emergency meeting ngayon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para nga sa Bagyong Yolanda na darating bukas ng umaga sa Philippine Area of Responsibility. Ito ay pinangungunahan nga ni Executive Secretary Paquito Ochoa, Defense Secretary Voltaire Gasmin, ang chairman ng NDRRMC Council, DPWH Secretary Babe Singson, DSWD Secretary Dinky at iba pang ahensya kagaya ng Department of Health, DPWH, DOH, Bureau of Fire, AFP at PNP. At kaugnay dyan, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng NDRRMC na si Major Reynaldo Balido upang bigyan tayo kung ano na ang kanilang pinaghahandaan ngayon, kung nagsasagawa na nga ba ang ibang rehiyon ng mga preemptive evacuation. Magandang hapon sa inyo, Major Balido. Ngayon, sir, kamusta na po ang ginagawa nating preparasyon para sa Bagyong Yolanda? Tulad nga na nabanggit mo, ayan, nagkakaroon tayo ng emergency meeting ngayon na pinangungunahan to ng mga opisyales natin, si Secretary Gasmin, si Executive Secretary Ochoa at iba pang ahensya na may katungkulan dito sa pagtugon, paghanda dito sa pagdating ni Bagyong Yolanda. Sir, nagsagawa na ba kayo na bawal nang pumalaot ang mga mangingisda at maging mga motorbangka or mga small pandagat na mga vehicles like mga fishing vessels? Kasama yan sa ating panawagan dito sa ating mga kababayan na unang-una wag nang pumalaot yung mga mangingisda, itong mga maglalayag pa na sasakyang pandagat dahil alam naman natin na delikado na itong mga karagatan lalong-lalo nang may papalapit bagyo at hindi lang yan, pati na yung ating mga kababayan na nasa mga lugar na palaging binabaha at nakaranas na ng pagguho, yung landslide. Sila po yung ating subject ngayon, yung panawagan natin na mas magandang magsilikas muna. Kung ang kanilang mga bahay ay gawa sa light materials, mas makabubuti sigurong lumikas na lang muna, pumunta sa mas ligtas na lugar doon sa mga evacuation centers. Sir, ang DSWD ba nagre-repack na po ba sila ng mga relief goods para sa posibleng maraming mag-evacuate dahil sa bagyo? Nakahanda yung relief items ng ating DSWD. Sa katunayan, lahat ng rehiyon mayroon silang preposition relief items and standby funds. At tama ka, yung mga ibang nagamit na, lalong-lalo na dito sa Central Visayas, nagamit dito sa paglindol nung nakaraang October 15, yun na yung kanilang inire-replenish ngayon. At dun sa mga rehiyon naman na hindi pa nagagalaw, sapat yung kanilang mga stocks. Sir, sa mga probinsyang higit na or magiging sentro ng bagyo sa Bicol, Samar at Leyte, sir, meron na bang nagsagawa ng preemptive? Alam na po ba ng mga chief executive natin, mga local barangays natin ang Dumiretso tayo sa mga panawagan natin, dumiretso tayo sa mga local chief executives. Katunayan yung governor ng Leyte at Samar kahapon, nakausap natin. And yun nga, part ng kanilang preparations yung pag-assess dun sa mga lugar at kung kinakailang mag-conduct ng preemptive evacuation ay isasagawa nila. Sir, ngayong preparation, how hopeful kayo na magkakaroon or magiging zero casualty itong para sa Bagyong Yolanda? We can only hope for the best. So eto nga, naghahanda tayo para kahit paano ay kung di naman natin ma-attain ito ay mabawasan yung magiging casualties natin. Okay, maraming salamat po Major Reynaldo Balido, ang ating tagapagsalita ng NDRRMC. At kanina nga lang, ilang minuto na lang magsisimula na nga ang press conference para nga dito sa Bagyong Yolanda upang sabihin ng chairman ng council at maging si Executive Secretary Ochoa ang mga kahandaan na ginagawa ngayon ng ating pamahalaan. At samantala, kanina, Kirby inilunsad ng NDRRMC ang Project DINA o Disaster Information for Nationwide Awareness. Ang proyektong ito ay 5 klaseng audiovisual presentations ang pinakita at ang mga iba't ibang klaseng kalamidad panood sa kanila maaari ring ma-download sa kanilang website. Sa video presentation ay ipinakita kung ano ang dapat gawin bago, kasalukuyan at pagkatapos ng isang kalamidad. Layunin ng proyekto ay upang maipaalam sa publiko ang kahandaan at upang makamit na rin ang zero casualty sa tuwing may kalamidad na dumarating sa bansa.
Ang proyektong ito ay pinangunahan ng UB Media President Donna Maylina Flavier, na kung saan bilang isang sibilyan ay isa sa kanyang mithiin ay maipaalam sa publiko ang mga kailangan gawin sa tuwing may sakuna, mapasunog, bagyo o lindol. Ayon naman kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, Executive Director ng NDRRMC, ang mga video ay maaaring ma-download kahit sino man sa kanilang website at posible rin ipalabas ang mga videos na ito sa mga sinihan, sa mga bus station at maging sa barko. At Kirby, yan ang latest update mula rito sa NDRRMC. Maraming salamat, Waywaya Macalma.